Hello mga bata! Kamusta kayong lahat? Ako nga pong muli si Ate Julie and for today, tayo magpapatuloy sa ating aralin mula sa Book of Genesis na ang title ay Noah and the Flood. Ito ay makikita natin sa Genesis chapter 6 verse 9 to 22 hanggang chapter 7 ng Genesis. So, I hope na okay kayong lahat at nasa mabuti at maayos na kalagayan kayo at ihanda natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Matapos ang pagkakasala ni Adan at ni Eva, nagkaroon na ng kaalaman ng kanilang mga anak patungkol sa mabuti at masama. Si Abel ay pinatay ng kanyang kapatid na si Cain. So, nagpapakita ito na mas nanaisin pa ng tao ang gumawa ng kasalanan at sundin ang sariling kagustuhan kaysa ang sumunod sa Diyos dahil sa epekto ng kasalanan sa tao. Lumipas ang panahon at dumami na ang tao sa buong daigdig. At umabot na rin sa sukdulan ang kasamaan ng lahat ng tao ayon sa Biblia. Lubhang nalungkot ang Diyos dahil sa epekto ng kasalanan sa mga tao. Nasusulat sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, napagpasyahan ng Diyos na lipulin ng buong daigdig at ang lahat ng mga nalikhang may buhay sa daigdig sa pamamagitan ng baha. And according sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang judgment ng Diyos sa lahat ng taong makasalanan. Ngunit mga bata, alam nyo ba na tunay at dakila ang pag-ibig ng Diyos? Kaya't tinawag niya si Noah. At si Noah ay nakasumpong ng kahabagan sa Diyos. Ayon sa Bible, si Noah ay isang mabuti at matuwid na tao sa paningin ng Diyos. Si Noah lang ang naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos noong kapanahunan ni Noe. Habang ang lahat ng tao sa buong daigdig ay nagpakasama at naging maibigin sa kasalanan. Si Noe ay namuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y sumasamba sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos na naipakita sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. According to Hebrews chapter 11 verse 7, siya'y itinuring na matuwid sa paningin ng Diyos. Si Noe ay mayroong 3 anak na lalaki. Sila ay sina Shem, Ham, at Japhet. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko nang lipulin ang daigdig at ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig sa pamamagitan ng baha. Kaya inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng isang malaking arko na yari sa kahoy na sipres. Ito ay may 135 metro na haba, 22 meter ang luwang, at 13.5 meter ang taas. At ang pagkakayari nito ay 3 palapag. At ayon sa Diyos, isasama ni Noe ang kanyang pamilya sa loob ng arko. At ang lahat ng hayop na mayroong tagi-isang pares upang magpatuloy ang lahi nito sa daigdig. Ginawa ito ng Diyos upang ipakita na siya ang Diyos na nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa lahat. At habang ginagawa ni Noe at ng kanyang pamilya ang arko, nanawagan siya sa mga tao tungkol sa sinabi sa kanya ng Diyos. At sila'y binalaan tungkol sa malaking bahang darating. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos upang kayo'y patawarin ng Diyos. Subalit, hindi nakinig ang mga tao sa kanya at sila'y nagpatuloy sa kanilang kasamaan at kasalanan. Noe, lubha atang masisira na ang ulo mo. Paano magkakaroon ng isang malaking pagbaha sa ating lugar?
Hindi mo ba nakikita na ang ating mga tirahan ay nasa isang mataas na lugar? At hindi pa tayo kailanman nakaranas ng pagbaha. Siya'y pinagtawanan at kinutiyan ng mga tao. Subalit, kahit ganoon pa man, si Noe ay hindi nadismaya, bagkus siya'y nagpatuloy sa pagsunod sa ipinagagawa sa kanya ng Diyos at pagpapaalala at pagbababala sa mga tao. Habang si Noe at ang kanyang pamilya ay abala sa paggawa ng arko, ang mga tao sa kanilang paligid ay patuloy na nagpakasama at naging maibigin sa kasalanan. Sinusunod nila ang lahat ng kanilang naisin. Hindi nila pinasasalamatan ng Diyos. Hindi nila sinasamba ang Diyos na lumikha sa kanila. Bagkus, patuloy nilang sinusuway ang Diyos at ginagawa nila ang lahat ng mga bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Gumawa ng kasunduan ng Diyos kay Noe. Ililigtas ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya mula sa malaking baha dahil si Noe ay tinawag ng Diyos upang iligtas at sumunod sa kanya. Tinipon nga ni Noe ang lahat ng materyales na kakailangan nila sa pagbuo ng arko, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos. At inihanda rin nila ang mga pagkain na kanilang kakailanganin at ng mga hayop na kanilang makakasama sa loob ng arko. Sinunod nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Tinipon niya ang mga hayop na may tagi-isang pares. Natapos ang arko sa loob ng 120 taon. At pagkatapos, inutusan na ng Diyos si Noe na pumasok sa loob ng arko kasama ang kanyang pamilya at mga asawa ng kanyang mga anak at ang lahat ng hayop na iniutos sa kanya ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 7 verse 1 to 5, Pumasok kayong mag-anak sa loob ng arko. Sa lahat ng tao, ikaw lang ang nakita kong namuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares ng bawat uri ng ibon ay iyong daladalhin upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, papaulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ng lahat ng aking nilikha sa daigdig. at ginawa nga ni Noe ang bawat inutos sa kanya ng Diyos. Nagantay pa ng 7 araw bago tuluyang isara ang pintuan ng arko. Ngunit walang ibang tumuloy sa loob ng arko. Kaya't matapos ang 7 araw, ang pintuan ng arko ay isinara ng Diyos. At pagkatapos ay umulan ng 40 araw. Lumaki ng lumaki ang baha At lumutang ang arko. Nagpalutang-lutang ito sa ibabaw ng baha at patuloy pa sa paglaki ang baha hanggang sa lumubog ang matataas na mga bundok at halos 7 metro pang itinaas nito sa matataas na mga bundok. Bawat buhay sa daigdig ay namatay. Lahat ng mga tao, mga hayop, lahat ng may buhay sa daigdig ay nilipol ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Tanging si Noe lang at ang kanyang pamilya at ang mga hayop na nasa loob ng arko ang siya lamang iniligtas ng Diyos mula sa baha. Ang arko ay pinrovide ng Diyos kay Noe at sa pamilya nito ay ang way ng Diyos upang iligtas sila mula sa hatol ng Diyos na kamatayan sa daigdig at sa lahat ng may buhay sa daigdig na kanyang nilikha. Iningatan sila ng Diyos sa loob ng arko. At ang arko ay ipinrovide ng Diyos upang sa pamamagitan ni Noe matupad ang dakilang layunin ng pagliligtas ng Panginoong Diyos sa pangakong tagapagligtas mula sa binhi ni Eva. At ito ay makikita natin sa Genesis chapter 3 verse 15. Diba? Siya yung sinasabi doon, yung pangako ng Diyos kay Eva na mula sa binhi ni Eva ay magmumula ang tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas. Ang kamatayan, ang kasamaan, at ang kasalanan. Ano ang makukuha nating aral mula dito sa ating pinag-aralan?
So, number 1, si Jesus ang inilalarawan ng arko. Siya ang kaligtasan na ipinrovide ng Diyos upang sa pamamagitan ni Jesus magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang lahat ng sumampalataya sa anak ng Diyos na si Jesus ay maliligtas mula sa hatol ng Diyos na kaparusahan bunga ng kasalanan. At ang lahat ng hindi sumampalataya kay Jesus na anak ng Diyos, patuloy na namumuhay sa kasalanan, kasamaan, at pagsuway sa Diyos, kahatulan ng kaparusahan ng Diyos na parusang kamatayan sa impyerno. Ibubuhos sa kanila ang makatarungang hatol ng Diyos, ang kanyang puot at galit dahil sa hindi pagsampalataya sa kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Number 2, ang baha naman ay sumisimbolo sa puot at galit ng Diyos. Ang makatarungang hatol ng Diyos na ibinuhos sa daigdig at sa lahat ng kanyang nilikha noong panahon ni Noe sa mga taong patuloy na sumusuway sa Diyos, patuloy na namumuhay sa kasalanan at kasamaan, bagamat ginamit ng Diyos si Noe upang magbabala patungkol sa kapahamakan na darating kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan, hindi nila ito pinaniwalaan. At bagkos, lalong pa silang nagpakasama at naging maibigin sa kasalanan. Kaya't silang lahat ay namatay. Naranasan nila ang puot at galit ng Diyos bilang kaparusahan sa kanilang mga kasalanan. At sa ating kasalukuyang panahon, patuloy pa rin tayong pinapaalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niyang instrumento upang ipaalam sa ating lahat na muli niyang ibubuhos ang kanyang puot at galit sa daigdig at sa lahat ng tao ang kanyang makatarungang hatol pagdating ng huling mga panahon laban sa mga makasalanang hindi sumasampalataya kay Jesus, pagkos nagpapatuloy sa kanyang kasalanan at kanyang kasamaan. Silang lahat ay parurusahan ng Diyos ng walang hanggang paghihirap sa impyerno kasama ni Satanas at ang lahat ng mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Number 3, ang pagsunod sa Diyos ay mahalaga. Bakit mahalaga ang pagsunod sa Diyos? Sapagkat sa pamamagitan nito na ipapakitang tunay ang ating pagsampalataya sa Diyos. At ang pagsunod sa Diyos ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Nalulugod ang Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos, kagaya ni Noe. Siya'y kinalugdan ng Diyos at nakasumpong ng biyaya at habag ng Diyos. Sinuring siyang matuwid ng Diyos hindi dahil siya ay mabuting tao, dahil sa kanyang pananampalatayang may kalakip na pagsunod na bunga ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So number 4, ang paglapit at pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus na siyang makapagliligtas sa atin ang kailangan ng lahat, sapagkat walang ibang daan ng kaligtasan at patungo sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na anak ng Diyos. 1 chapter 14 verse 6, magot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sinasabi rin sa mga Gawa chapter 4 verse 12, "Sa kanya lang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Amen. Papuri sa Panginoong Diyos. At muli, natapos na naman ang ating aralin sa araw na ito about Noah and the flood. So, I hope na marami tayong natutunan for today at gamitin nawa tayo ng Diyos upang magpaalala sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang o sa ating mga mahal sa buhay upang iparating sa kanila ang mabuting balita. So, God bless you po sa ating lahat. Ingatan kayo ng Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos